Lumapit si Ma Fei, tinanong ang pinuno ng nayon kung ano ang nangyayari. May nangyari bang hindi pagkakaunawaan? Sumagot ang punong nayon, walang hindi pagkakaunawaan. Tinanong niya ang mga estudyante, hindi ba kayo masyadong nalinawan sa mabuting kilos na ginawa niyo kagabi? May napansin si Leon na halos pareho ang bilang ng mga nayon sa kanilang batch, at mukhang hindi rin gaanong magkaiba ang kanilang mga edad. Ngunit bago magsalita si Leon, tinanong ni Ma Fei ang punong nayon kung ang ibig niyang sabihin ay ang pagpatay nila sa Nightmare Monster kagabi. Pinatahimik ng pinuno ng nayon si Ma Fei, sinabing ang mga nightmare na iyon ay ang mga espiritong tagapagtanggol sa Nightmare Village. Sinisi niya ang mga estudyante, at sinabing nilabag nila ang mga alituntunin ng Nightmare Village kagabi, kaya sinubukan silang parusahan ng mga espiritong tagapagtanggol nila. Idinagdag niya na malinaw naman, ang mga espiritong tagapagtanggol ay magagalit talaga, at ang mga taga-nayon ay magdurusa kapag kasama sila, kaya ang mga estudyante ay dapat mamatay ng 1,000 kamatayan para sa kanilang kasalanan. Nagtanong si Ma Fei sa pinuno ng nayon kung mayroon pang paraan upang iligtas ang kanilang tagapagtanggol na espiritu kung hindi nila sinasadyang napatay ito. Sumagot ang punong nayon na may solusyon. Kung may taong may malakas na loob sa mga espiritong tagapagtanggol na manatili sa labas ng bahay kapag sumapit na ang gabi, nagtanong ang punong nayon kung sino sa kanila ang may ganitong uri ng katapangan. Kinabahan ng husto dito si Ma Fei dahil walang nakakaalam kung gaano karami ang mga Nightmare Monster dito sa Nightmare Village, at maaaring may nakatago pa sa bawat gabi na mga malalaking panganib. Iniisip ni Ma Fei na ang pananatili sa labas ng bahay ay para na ring nagbibigti. Biglang sumali si Leon sa pag-uusap nila. Sinabi niya sa punong nayon na pinatay niya ang Nightmare o espiritong tagapagtanggol, o anuman ang gusto nilang itawag dito, kaya siya ang mananatili at maghihintay dito sa pagsapit ng gabi. Nang marinig ang mga salita ni Leon, nagalit si Ma Fei kay Leon. Tinanong niya si Leon kung nasisiraan na ba siya ng bait, hindi mo pwedeng makuha ang aking spotlight sa pamamagitan ng pananatili sa labas, at pagsasakripisyo sa kamatayan. Humingi ng paumanhin si Ma Fei sa punong nayon, medyo may tuliling lang daw itong kaklase niya, at huwag sana makinig sa mga sinasabi niya. Hiniling ni Leon na mag-relax si Ma Fei, sinabing hindi siya nasisiraan ng bait, may gusto lang siyang tuklasin. Baka makatulong ito sa kanila na makaalis sa mundong ito. Ang punong nayon, kasama ang iba pang mga taga-nayon, ay iginapos si Leon sa gitna ng village. Nakatali sa mga kadena ang mga kamay at paa ni Leon. Tinanong ni Ma Fei si Leon kung ano ang ibig niyang sabihin, nang sabihin niyang makakatulong ito sa kanila na makaalis sa mundong ito. Si Zuo, na nagtanong din kay Leon kung nahanap na niya ang sikreto sa kaibuturan ng Nightmare Village. Ngumiti si Leon at sumagot na baka nahanap na niya ito kaya't sa gabi niya ito aalamin. Ilang sandali, at ngayon ay gabi na, nag-iisa si Leon sa gitna ng nayon, at biglang, isang Nightmare Monster ang nagsimulang lumapit sa kanya. Bigla siyang sinugod nito. Napangiti si Leon dahil ito'y inaasahan niya. Ngunit nang si Leon ay gagawa na ng kanyang kilos, biglang, isang sand-binding magic ang nagpahinto sa nightmare na iyon. At hindi na niya kayang atakihin si Leon. Ang nagpatigil sa halimaw na ito ay si Yang Shi. Hiniling niya kay Ma Fei na kumilos ng mabilis dahil hindi na niya makokontrol ang nightmare ng ilang segundo. Si Ma Fei, na umaatake na sa Nightmare Monster, ay nagsabi sa kanya na magpahinga, at sinabing, ako, si Ma Fei, ay tiyak na magpoprotekta sa inyong lahat bilang isang tunay na swordsman. Isang tao at isang espada lamang ang kayang tumalo sa lahat ng mga halimaw sa mundong ito. Ngunit ang kanyang pag-atake ay walang pinsala sa Nightmare. Nakalaya ang Nightmare Monster mula sa sand-binding ni Yang Shi at nagsimulang umatake kay Ma Fei. Kahit papaano ay napatigil ni Ma Fei ang mga pag-atake gamit ang kanyang espada. Matapos masaksihan ang ilang galaw mula sa The Nightmare Monster, napagtanto ni Ma Fei na napakabilis ng nightmare na ito. Naisip niya, talaga bang nakapatay si Leon ng ganito, na isa lamang siyang mage necromancer. Sinabi niya, imposible ito. Kung kaya ni Leon, kaya ko rin ito. Kaya ginamit niya ang kanyang defense breaking strike at inatake ang Nightmare Monster. Habang si Ma Fei ay nakikipaglaban sa Nightmare Monster, sina Zuo at Zhao Yu ay dumating upang iligtas si Leon. Nagtanong si Leon kung bakit nandito silang lahat.
Ang puting buhok na babae ay nagsabi kay Leon na sila ay natatakot na siya ay nasa panganib ng mag-isa, kaya sila ay lumabas upang tumulong, na isinasaalang-alang na ito ay ang pagtanaw nila ng utang na loob. Pero hindi maalis ng babaeng may puting buhok ang mga kadena sa mga kamay ni Leon. Sinabi niya kay Leon na kailangan nila si Maffei upang putulin ang mga kadena na ito gamit ang kanyang espada, ngunit hindi siya makakapunta dito ngayon dahil nakikipaglaban siya sa Nightmare Monster. Nagtanong si Zhao Yu kay Zuo, so ano ang dapat nilang gawin ngayon? Pero bago pa sila gumawa ng anumang plano, sinabi ni Leon na hindi na nila kailangan si Maffei na pumunta dito at pinutol niya ang mga kadena gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sinabi niya na hindi niya kailangan ng tulong ng sinuman. At silang dalawa ay nagulat, tinanong nila si Leon kung siya ay talagang isang necromancer. Si Maffei ay nakikipaglaban pa rin sa Nightmare. Matapos mapalaya si Leon, sinabi ng babaeng maputi ang buhok kay Maffei na sasali sila para tumulong. Hiniling niya kay Zhao Yu na pagalingin si Maffei ngayon. Pero bago sila magsimula, sinabi sa kanila ni Maffei na hindi niya kailangan ang kanilang tulong, at matatalo niya ang halimaw na ito ng mag-isa. Dahil ayon kay Maffei, ang mga tunay na bayani ay nilikha sa pamamagitan ng pakikipaglaban, at ang mga sugat ay mga tanda ng pagiging dakilang tao. Napagtanto ni Yang Shi na nakikipagkumpetensya si Maffei kay Leon at inilalagay ang kanyang sarili sa panganib. Sinabi niya kay Maffei na huwag labanan ang Nightmare ng one-on-one at subukang tamaan ang ulo nito. Sinabi niya kay Maffei na ang weak point ng isang Nightmare ay ang ulo nito. Dagdag pa ng babaeng may puting buhok, tama si Yang Shi. Kahapon, ginamit ni Leon ang kanyang staff para tamaan ang ulo ng Nightmare. Matapos marinig ito, nauunawaan na ni Maffei, iniisip na dapat niya itong tandaan. Kaya sinimulan niyang salakayin ang ulo ng Nightmare. Inakala ng lahat na ang weak point ng Nightmare ay ang ulo nito, dahil pinatay ito ni Leon sa pamamagitan ng paghampas sa ulo. Ngunit hindi nila alam, ito ay dahil sa mataas na strength ni Leon. Sinabi ni Leon kay Maffei na ang weak point ng Nightmare ay hindi ang ulo nito, pero hindi siya pinakinggan ni Maffei, sa pag-aakalang natatakot si Leon na malampasan siya ni Maffei. Sinabi niya, Leon, nangangailangan ka pa ng tulong ng iyong mga kasamahan sa grupo upang harapin ang isang Nightmare, ngunit ako kailangan ko lamang ng isang espada para gawin ito. Hiniling niya kay Leon na panoorin ang kanyang susunod na strike dahil ito ay magiging napakagwapo. Kaya ginamit niya ang kanyang sword skill at hiniwa ang Nightmare ng maraming beses. Ang Nightmare ay nabawasan lamang ng 10 health points. Naguluhan si Maffei. Sinabi niya, Brother Nightmare, anong nangyari sa'yo? Nataman ko naman ang weak point mo, dapat patay ka na sa isang slash lang. Tinanong niya si Yang Shi kung sigurado siyang ang weak point ng Nightmare ay ang ulo nito. Matapos makita ito, sinabi ni White Hair Girl, na hindi ito maaari. Na one-shot ni Leon ang Nightmare sa pamamagitan ng pag-atake sa ulo nito. Sumang-ayon din sa kanya si Yang Shi, na nagsabing, ito ay siguro sa kakayahan ng tao. Si Maffei ay hindi kasing husay ni Leon. Matapos marinig ang sinabi ni Yang Shi, talagang nagalit si Maffei dahil nainsulto ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Naisip niya, hindi ako kasing galing ni Leon. Pero isa akong swordsman, at hindi pwedeng ikumpara ako sa isang necromancer. Muli siyang sasalakay sa Nightmare na iyon. Sinabi ng iba na dapat umatras na si Maffei, dahil sa mababa ng kanyang HP, tiyak na mamamatay siya kapag muli siyang matamaan. Sinabi ni Zhao Yu kay Maffei na tiyak na siya ang mawa-one-shot ng Nightmare, at hindi na siya magkakaroon ng oras para pagalingin siya. Pagkatapos ay hiniling ni White Hair Girl kay Maffei na hayaan na si Leon na ang tatapos nito, ngunit hindi sila pinakinggan ni Maffei. Talagang papatayin daw niya ang Nightmare Monster para mapatunayan niyang hindi siya mahina kaysa kay Leon. Pero bago niya salakayin ulit ang Nightmare, inatake ito ni Leon gamit ang kanyang staff at pinatay ito. Laking gulat ni Maffei nang makita iyon. At sinabi ni Leon, salamat sa iyong pagsusumikap, class monitor, pero hindi masaya si Maffei. Tinanong niya si Leon kung ano ang ginagawa niya. Pinatay niya ang Nightmare, at ninakaw ang kanyang spotlight. Sumisigaw si Maffei na nakita ito ng lahat. Solo niyang papatayin sana ang Nightmare na ito, ngunit ninakaw ni Leon ang kanyang spotlight. Pinigilan ni Yang Shi si Maffei sa pag-atake kay Leon, na sinabihan si Maffei na huminahon at hayaan na ito.
Ngunit hindi sila pinansin ni Leon. Iniisip niya ang mga black stone na nakuha niya pagkatapos patayin ang nightmare. Muli, wala siyang points na nakuha matapos itong patayin. Nang biglang, may dalawa pang nightmare ang dumating upang salakayin sila. Talagang natatakot sila, iniisip kung ano ang dapat nilang gawin. Mabilis na tumugon si Leon at hiniling sa lahat na pumasok sa bahay, sinabing hindi na nila kailangang labanan ang mga nightmare na ito dahil sa tingin niya ay alam na niya kung paano makakapasa sa pagsusulit na ito. Sumunod ang lahat sa sinabi ni Leon at pumasok sa loob ng bahay. At tulad ng sinabi sa kanila ng punong nayon dati, hindi makakapasok ang mga nightmare sa loob ng bahay. Pagkatapos, sa loob ng bahay, tinanong ni White Hair Girl si Leon kung ano ang paraan para makapasa. Sumagot si Leon na malalaman nila bukas. Hiniling niya sa kanila na makinig sa kanya bukas. Kinabukasan, dumating ang punong nayon na sumisigaw, "Kayong mga kasuklam-suklam na tagalabas. Binigyan namin kayo ng pagkakataong tubasan ang inyong sarili, at binigyan namin kayo ng isang solusyon, ngunit kayo ay nanggulo at pumatay ng isa pang espiritong tagapagtanggol. Dapat kayong lahat ay mapunta sa impyerno." Idinagdag din niya na kahit ano pa ang sabihin nila ngayon, dapat silang lahat ay mamamatay. "Hindi namin hahayaang sirain ninyo ang Nightmare Village." Lumapit si Leon at tinanong ang punong nayon na si Wogan, kung siya ba talaga ay taga Nightmare Village. Sumagot ang punong nayon, na si Leon ay nagsasalita ng walang kaparakan. Sila ay nanirahan dito ng ilang henerasyon. Sinabi niya kay Leon na huwag nang pahabain ang kanilang oras, dahil tiyak na ang kanilang kamatayan ngayon. Sinabi ni Leon, dahil umabot na sa puntong ito ang mga bagay-bagay, oras na para ibunyag ang katotohanan sa likod ng Nightmare Village. At sinabi niya na isa lang ang totoo. Nang marinig ito, tinanong ng punong nayon si Leon kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Tinuro ni Leon ang mga taga-nayon, na nagpapakita na ang bawat taga-nayon dito, bawat isa sa kanila sa nayong ito, ay hindi orihinal na naninirahan sa Nightmare Village. Sinabi sa kanila ni Leon na lahat ng 40 sa kanila ay ang batch na nawala sa Nightmare Village dati. Natrap sila sa fantasy realm na ito simula nang pumasok sila, kaya wala silang paraan para makaalis sa kabilang mundo na ito. Matapos marinig ang mga salita ni Leon, nagsimulang tumawa ang punong nayon, na sinasabi kung ano ang fantasy realm, anong batch. Gumagawa yata si Leon ng mga kwento, takot lang siya sa kamatayan, kaya nagsisinungaling siya para pakalmihan silang lahat. Ang sinabi ni Leon ay isa lamang sa kanyang mga kalokohang kwento. Wala talaga siyang ebidensya. Nang marinig ang punong nayon, ngumiti si Leon at sinabi sa kanya, "Siyempre, mayroon siyang ebidensya." Kinuha niya ang itim na bato mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa punong nayon. Nagulat ang village head matapos makita ang Protector Stone. Nagalit siya at sinabing, "Leon, kinuha mo ang Protector Stone sa mga pinto nito. Dapat kang mamatay ng 10,000 beses dahil dito." Ngunit hindi lang si Leon ang may ganitong black stone. May black stone din ang mga kaibigan ni Leon. Kinakabahan ang village head matapos makita ang lahat na may mga black stone dahil ayon sa kanya, ang mga protector stone ay mga high-level na divine item na pumoprotekta sa kanila upang hindi sila atakihin sa gabi, at kung sinuman ang makialam nito, ang Panginoon ay magbibigay ng makalangit na parusa. Sinabi ni Leon sa punong nayon na hindi ito anumang protector stone. Ang buong fantasy realm na ito ay binubuo ng mga black stone at ang mga magical symbol sa kanila. At kapag binasag nila ang mga black stone, lilito ang mga cracks sa fantasy realm. Sumigaw si Leon, "Mga kasama, ngayon na." At sa kanyang utos, ang kanyang mga kaibigan ay binasag ang mga black stone. Gaya nga ng sinabi ni Leon, biglang may mga cracks sa kalangitan. Pagkatapos nito, nagsimulang sumakit ang ulo ng village head, at lahat sila ay nagsimulang maalala kung paano sila na-trap sa Nightmare Village. Naalala nilang lahat ang pangako nila sa principal na ligtas silang makakalabas. Naalala nila ang kanilang pangako na basta magtutulungan sila, siguradong matatapos nila ang beginner training. Ngunit ang pagsusulit na nakuha nila ay ang Nightmare Village, at nang nakapunta na sila sa Nightmare Village, ang mga Nightmare Monster ay nagsimulang umatake sa kanila. Walang paraan para makatakas sila. At biglang may nangyari, lahat sila ay nagbago at naging Nightmare Villagers.
Sa wakas ay naalala na ng punong nayon na siya ang class monitor sa kanilang batch. Biglang nag-pop up ang isang system notification na nagsasabing natagpuan na ng isang player ang sekreto sa kaibuturan ng Nightmare Village at matagumpay na nagising ang mga taga-nayon doon. Mission successful, kakalkulahin ang mga reward sa misyon batay sa mga individual na rating ng buong batch. Talagang masaya ang lahat pagkatapos maipasa ang isang mahirap na pagsusulit. Inaabisuhan ng system ang pag-teleport sa lahat ng manlalaro sa labas ng mundo. Si White-Hair Boy, na ang village head, ay nagpasalamat kay Leon sa lahat ng ginawa niya para sa kanila. Pagkatapos sabihin iyon, nag-teleport na siya sa totoong mundo. Pinupuri ni Yang Shi si Leon, sinasabing napakagaling niya at tinanong siya kung paano niya nalaman na iyon ang paraan para makapasa. Sinabi rin ni Ma Fei na medyo matalino si Leon. Pinigilan sila ni Leon, at sinabing pag-usapan natin ito pagbalik sa totoong mundo. Ngunit makalipas ang ilang sandali, lahat ay na-teleport na sa totoong mundo. At hindi na-teleport si Leon at ang kanyang mga kaibigan. Tinanong ng white-hair girl si Leon kung bakit sila nandito at bakit hindi sila nakapasa. Ngunit bago magsabi si Leon ng isang bagay, isang abiso ng system ang nag-pop up na nagsasabi ng binabati ang 5 manlalaro sa pagsira sa mga Black Nightmare Stone. Isang bagong misyon ang inilabas. Hanapin at kunin ang Heart of Nightmares. Ang difficulty ng misyon na ito ay E-rank. Kasabay nito, sa labas ng totoong mundo, sa ika-4 na campus, talagang nagulat si Principal Zhu Jinlong nang marinig niyang lahat ng mga estudyante ay dumaan sa Nightmare Village, ngunit hindi pa bumabalik si Leon at ang ilan pa. Nalilito siya, iniisip na nag-activate ba sila ng hidden mission. Alam niyang kung ganoon talaga at matagumpay nilang natapos ang misyon, makakapili sila sa alinmang unibersidad sa bansa batay sa tagumpay na iyon. Ngunit ang pagsisimula ng isang hidden mission ay kadalasang lubhang mapanganib, at ito ang hidden mission ng Nightmare Village na kailangang lagpasan. Pero lahat sila ay mga baguhan pa lang. Sapat na malakas kaya sila para makumplito ang hidden mission na iyon. Maya-maya sa Nightmare Village, tinanong ni Ma Fei si Leon kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Sinabi ni Ma Fei, ang level ko ay level 3 lang, at ang level ng bawat isa sa atin ay halos pareho lang din. Masyadong mahina pa tayo ngayon, at ang pagpasok sa isang hidden mission ay suicidal. Sang-ayon si Zhao Yu sa kanya, dahil wala silang alam tungkol sa Heart of Nightmares na ito, at saan pa nga ba sila pupunta para hanapin at kunin ito. Tinanong ng white-hair girl si Leon kung posibleng kailangan lang nila sigurong gisingin ang village head na si Juan at ang iba pa, at hindi na dapat kailangang basagin ang mga Blackstone sa simula pa lang. May posibilidad ito at hindi naisip ni Leon iyon. Ngunit bago pa masabi ni Leon ang anuman, nagsalita si Yang Shi at sinabing, ang pagkakaalam ko. Sa kabilang mundo, ang isang hidden mission ay isang pagkakataon para sa isang player lamang na maghanap. Kaya malamang na alam ni Leon na ang pagsira sa Blackstone ay mag-a-activate sa hidden world. Kaya't sinabi niya sa kanila na sirain ang mga ito kasabay niya. Niyakap niya si Leon at nagpasalamat sa kanya na hindi kinuha ni Leon ang hidden mission ng mag-isa, at handang isama sila para samantalahin ang pagkakataong ito. Hindi inakala ni Ma Fei na kahit papaano ay handang ibahagi ni Leon ang ganitong uri ng pagkakataon. Naisip niya, maghintay ka lang, Leon. Bagamat maaaring hindi pa ako malakas sa beginner's training, tiyak na tatapusin ko ang hidden mission na ito bago ka pa. Nang lahat sila ay nag-uusap, biglang maraming level 5 na nightmare monster ang nagsimulang umatake sa kanila. Nakakapagsalita ang mga halimaw na ito, at isang salita lang ang sinasabi nila, na gusto nilang patayin silang lahat. Talagang natakot ang lahat pagkatapos makita ang napakaraming dumating na mga halimaw, nang sabay-sabay. Sinabi ni Yang Shi na hindi nila kayang talunin ang lahat. Sinabi ng white-hair girl kay Yang Shi na huwag tumakbo ng mag-isa. Sinabihan niya si Zhao Yu na maghanda para pagalingin siya anumang oras. Ginamit niya ang kanyang shield magic para pigilan ang mga nightmare na iyon. Ginagamit ni Yang Shi ang kanyang restrain magic, sand binding, para pigilan sila. Pagkatapos ay hiniling kay Ma Fei na atakihin sila gamit ang kanyang espada. Ginamit ni Ma Fei ang kanyang defense breaking strike upang atakihin ang nightmare. Ngunit ang nightmare ay nabawasan lamang ng 10 health points.
Talagang nalilito si Ma Fei, at iniisip, bakit 10 puntos lang ng pinsala ang nagawa niya, pero kay Leon ay one-shot lamang ang mga ito. Sa kabilang banda, hiniling ni Zhao Yu kay Ma Fei na magmadali dahil halos wala na siyang mana, at halos wala na ring health point si Zhu. Ngunit biglang, pinatay ni Leon ang nightmare ng isang hit lamang, at nag-pop up ang isang notification ng system na nagsasabing na-detect, na ang player na si Leon ay pinatay ang isang nightmare sa pamamagitan ng pisikal na pag-atake. Isang libreng stat point ang iginawad. Nakakuha din siya ng 10 puntos na experience. Sinabi ng white-hair girl kay Leon na mag-ingat dahil paparating ang dalawa pa, ngunit nang salakayin nila si Leon, pinatay niya sila sa isang hampas lamang. Pagkatapos talunin ang dalawang nightmare monster, nakakuha siya ng monster core. Sinabi niya, tulad ng inaasahan sa isang hidden world, nagbibigay ito ng mataas na reward. Sinabi niya sa system na ipakita ang kanyang reward, at nakuha niya ang Little Fair's necklace. Ang rank nito ay F rank, at ang epekto nito ay pinapataas ang skill damage ng 5%, at mayroon itong restriction sa mga mage. Iniisip ni Leon, bagaman hindi ito masama bilang isang item, at hindi naman mailalabas niya ang anumang mga skills, maaari niya itong ibigay na lang kay Yang Shi. Matapos patayin ang lahat ng mga nightmare, lahat ay masaya, na sinasabing lahat ay nagtulungan ng maayos. Uminto si Leon at sinabi sa kanila na umalis na tayo at patuloy na maghanap ng mga nightmare na papatayin. Tuwang-tuwa si Leon dahil kailangan na lang niyang pumatay ng isa pang nightmare, at makakapag-level up na siya sa level 6. Dagdag pa, magkakaroon siya ng napakataas na pagkakataon na magkaroon ng isang item para sa kanyang sarili, na iniisip na ang hidden mission na ito ay talagang magandang pagkakataon. Tinanong ni Yang Shi si Leon na ang hidden mission ay isang bagay para makuha nila ang Heart of Nightmares. Sumagot si Leon na ang Heart of Nightmares ay nasa nightmare monsters, kaya hindi sila magsasawang pumatay sa nightmares. Sinabi niya sa kanila na sumunod. Ngunit sa paglakad ni Leon sa kanyang susunod na hakbang, na-activate niya ang isang trap. Biglang gumuho ang lupa, at lahat ay nahulog sa basement. Nahulog si Leon, ngunit hindi siya nasugatan. Iniisip ni Leon, saan sila nahulog, at bakit malambot at malagkit ang sahig. Ang dahilan kung bakit ito malambot ay dahil nakaupo si Leon sa puwitan ni Yang Shi. Sinabi niya kay Leon na umalis sa kanyang puwitan. Masyadong nabigla si Leon nang malaman niya kung bakit ganoon kalambot ang sahig pagkatapos mahulog sa puwitan ni Yang Shi. Tumayo si Leon at tinanong ang lahat kung ayos lang sila. Sumagot ang lahat na ayos lang sila. Nagtanong si Yang Shi kung bakit may malakas na amoy dito. Nahulog ba sila sa imburnal? Ipinaliwanag ni Zhu na walang labasan ang lugar na ito. Nabubulok dito ang mga bangkay at dumi ng maliliit na hayop at kung ano-ano pa, kaya normal na may amoy. Pero biglang may napansin si Zhao Yu. Sinabi niya sa kanila na ito ay hindi tama at sinabi sa kanila na tignan doon, kung saan galing ang amoy na hininga nito. Nang mapalingon ang lahat sa tinuturo ni Zhao Yu, nagulat silang lahat dahil may malaking halimaw na natutulog sa harapan nila. Isa itong level 10 boss monster, Nightmare King. Ang health ng halimaw na ito ay 1,000. Ang system ay nagbibigay sa kanila ng banayad na paalala na ang paggising sa Nightmare King ay magdudulot ng galit sa paligid niya. Matapos makita ang boss monster, naisip ni Leon, ganito ba ang isang extraordinary boss? Ito ay nasa level 10 tulad ng Skeleton King, ngunit ang Nightmare King na ito ay mas malakas. Tinanong ni Yang Shi ang lahat kung ang Heart of Nightmares ay wala sa puso ng Nightmare King na ito, tama ba? Ang white-hair girl, si Zhu, ay nagtanong sa lahat kung pwede silang maghanap ng paraan para mag-quit sa hidden mission na ito, dahil sa mayroon itong 65 attack points, at magagawa nitong gawing tomato paste siya pati ang kanyang barrier sa isang iglap lang. Pumayag din si Ma Fei, pero ayaw niyang ipakita na natatakot siya, kaya sinabi niya sa lahat na dahil sa sinabi nila, hahayaan niya muna itong Nightmare King ngayon. Ngunit hindi sang-ayon sa kanila si Leon. Sinabi niya na may pagkakataong talunin ang Nightmare King na ito. Iniisip niya na dahil mayroon na siyang 101 strength ngayon kasama ang Muscle Creates Miracles. Mayroon siyang 202 attack power kasama ang 50% damage increase mula sa Ring of the Skeleton King. Ang kanyang unang hit ay magagawang bawasan ang 1/3 na health points ng Nightmare King.
Ang natitira na lang ay ang pag-atake sa weak point ng Nightmare King 3 o 4 na beses. Hindi imposibleng patayin ang Nightmare King, pero alam ni Leon na ang planong ito ay parang pagpapalabas sa mga pagpapasakit sa halimaw. Kung siya ay unang magigising, sila ay mapapatay ng Nightmare King. Sinusuri ni Yang Shi kung nilalagnat si Leon, dahil sinasabi sa kanya ni Leon na may posibilidad na manalo sila laban sa 10 feet tall monster na ito. Sinabi ni Leon na makinig sila sa kanya. Sabi niya, bagaman mataas ang istatistika ng Nightmare King, ang halatang kahinaan nito ay ang depensa. Sa paggamit ng kanilang mga lakas laban sa kahinaan niya, maaaring hindi ito mananalo sa kanila. Naiintindihan ni Zu kung ano ang gustong gawin ni Leon. Ipinaliwanag niya na kailangan sila ni Leon para makuha ang atensyon ng Nightmare King. Sinabi ni Leon sa kanila, hanggat makuha nila ang atensyon nito, at magkaroon ng pagkakataong umatake, nanunumpa siyang magagawa niyang patayin ang Nightmare King. Alam ni Leon na ito ay lubhang mapanganib. Ang agility ng Nightmare King ay mas mataas kaysa sa kanila, at natatakot siya dahil walang sinuman sa kanila ang makakatiis ng isang atake sa halimaw na ito. Kaya kailangang magtulungan silang apat para pigilan ito. Sumasang-ayon ang lahat kay Leon, sinasabing nagtitiwala sila sa kanya. May pag-asa sa mga kamay ni Leon. Sinabi ni Ma Fei kay Leon na huwag subukang magpakitang gilas kung hindi niya ito magagawa. Hindi nakakahiya ang tumakas sila sa ganoon kalakas na boss. Hiniling ni Leon sa kanila na magpahinga muna, na sinasabing tiwala siya sa kanyang plano. At ilang sandali pagkatapos magpahinga, tumalon si Leon sa itaas ng Nightmare King dahil hanggat hindi nila aatakihin ang Nightmare King, hindi ito magigising. Alam ni Leon na ang unang hit ang pinakamahalaga. Kailangan niyang mahanap ang pinakamahinang bahagi sa Nightmare King, at bigla niyang napansin ang isang bagay na nagniningning sa likod ng Nightmare. Ang bagay na iyon ay nanginginig na parang tibok ng puso. Iniisip ni Leon na ito ang weak point ng Nightmare King. Kaya't itinaas niya ang kanyang staff at naghahanda na atakihin ang Nightmare ng buong lakas, at nang siya ay umaatake na, ang epekto ng Ring of the Skeleton King ay na-activate. Ang pag-atake ni Leon ay nagdulot ng 508 pinsala sa Nightmare King. Nagulat ang lahat matapos makita kung gaano kalaki ang pinsalang ibinibigay ni Leon. Iniisip nila kung ito ang uri ng pinsala na kayang gawin ng isang necromancer. Biglang nag-pop up ang isang system notification na nagsasabing winasak ng player na si Leon ang Heart of Nightmares. At ang mission ay binago. Sa sandaling iyon, nagising ang Nightmare King. Ang isa pang mensahe ng system ay dumating na ang misyon ay matagumpay na nabago. Ang kasalukuyang misyon ay patayin ang Nightmare King. Ang difficulty ng misyon na ito ay A-rank. Ang Awake Nightmare King ay sumisigaw ng malakas sa kuweba. Bumaba si Leon mula sa likuran nito at pinakiusapan ang lahat na maghanda. Sinabihan niya ang lahat na kumilos ayon sa kanilang plano at tulungan siyang magkaroon ng pagkakataong umatake. Ang Nightmare King ay tumingin sa kanilang lahat at sumigaw, papatayin ko ang lahat sa inyo.